resilience. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa James chapter 1 verse 2 to 4 at buksan po natin ang ating pusong isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi sa verse na, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything." Or sa Tagalog, mga kapatid ko, ituring nyo yung buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Nalalaman nyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya na nagbubunga ng pagtitiis. Ngunit hayaan nyo ang pagtitiis ay magkaroon ng kanyang ganap na gawa upang kayo ay maging ganap at buo. Sa gayon, kayo ay maging ganap at lubos na walang anumang kakulangan. Sinasabi sa verse na, turing daw natin ang kasiyahan ng pagkakaroon ng problema dahil parte ito ng proseso kung paano tayo magiging successful. Ang mga trials and challenges is the reason bakit tayo nagiging better person at nagiging matatag. Teaching number 1. Effective leaders demonstrate resilient joy. Ang mga epektibong leader ay nagpapakita na matatag sila at masaya sila in the midst of problem. Dahil alam nila na lahat yan ay hindi pastil at may matututunan naman silang panibang. Teaching number 2. Effective leaders demonstrate faith in God. Pinapakita rin nito ang pananampalataya sa Panginoon sa anumang panahon at sitwasyon. Kahit may mga achievements ka man o challenges, ay nananatili ang pananampalataya mo sa Diyos. Teaching number 3. Effective leaders demonstrate perseverance. Hindi rin ito sumusuko kahit na may mga problema sapagkat alam nila na ang Diyos ang nagpapatatag sa kanila. Application number 1. Exemplify resilient joy. Ipakita natin ang kagalakan at katatagan sa kabila ng mga problema dahil isa itong stepping stone at kung palaki ang problema natin, ibig sabihin ay palatag na tayo ng palatag. Application number 2. Exemplify faith in God. Pagtiwala tayo sa Diyos sapagkat hindi niya tayo papabayaan. God has a purpose and He has a plan for us. God cares for us at hindi niya hayaang hindi natin ma-overcome kung ano man ang problema na pinagdadaanan natin. Application number 3. Exemplify perseverance. Magpakatatag tayo at palaging kaalalahanin na hindi lang tayo ang nilibigpit ng baggage, kundi kasama natin ang Diyos. Kung kaya isurrender natin sa Kanya ang lahat. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.